Bumuhos ang luha ng dating membro ng kulto na si Lovely habang kinikwento sa Senadong masaklap na nangyari sa kanyang pamilya. Ang tatay daw niya na naiwan sa Sitio Capian ay hindi raw ipinaalam sa kanya na sobrang naghirap ito sa sakit at hanggang sa mamatay ang kanyang tatay ay hindi raw ipinakita sa kanyang katawan nito dahil daw tetestigo raw siya laban kay Senyor Aguila. Hindi po siya nakababa kasi yung father ko may sakit, sir. Namatay po nung May 29, inilibing nila, hindi namin pinakita sa amin. Yung kapatid kong lalaki, sabi ko pa, bakit hindi niyo kami nirespeto bilang kapatid? Sabi niya, ayaw po kasi ni Senyor Aguila na ipalabas yung bangkay ng ama natin. Ayaw kayong papakita kasi nag-witness kayo laban sa amin. Kaya ayaw ni Senyor Aguila ipakita yung patay lawas, yung patay ng ama ko, nung dead body po ng ama ko. Inilibing nila, hindi namin alam kung saan, sir. Yung bumasagit sa amin, sir, bakit kayo ganun? Saan nyo nilibing yung tatay niya? Saan nyo nilibing? Saan? Sa sa cementerio. May cementerio kayo doon? Opo. Anong kinamatay noon? May sakit sa baga po, sir. Sakit sa baga? Oh. At tapos nung ma'am, nung bumaba ako, sinabihin ko yung father ko na gusto mo bang magpagamot? Sabi niya, gusto ko talaga. Kasi matagal akong naging mag-isang anak. Kasi nasundan ako ng kapatid ko, si 3rd college na po, sir. So yung kapatid ko po talaga wish come true ko po na magkapatid ako ng babae. Tapos nung bumaba ako, sabi ko sa father ko, close talaga kami. Alam ng mother namin na nagtabla kong kapatid na lalaki na mahal namin yung father namin kasi mabait po siya kahit kailan hindi kami sinigawan o po. Kaya nung sabi niya gusto ko magpa-opera na may pera ka ba dyan, kababago mo lang bumaba. Tapos ko, gagawin natin yan ng paraan. Hanap ako ng pera, makapagamot ka lang. Tapos kinausap ko yung doktor namin doon, si Dok Bimaw na, Dok, pwede bumang tulungan kami. Sabi niya, sasagutin ko lahat ng sa hospital. Yung konsumo na lang po, daw pong namin. Tapos kinausap ko yung kapatid ko na katandang kapatid na, Kuya, magpaalam ka kasi Senyor Aguila na ibaba mo si tatay. Tapos i-admit natin sa Caraga Regional Hospital. Sabi niya, ayaw ni Senyor Aguilang pumayag kasi magtatagal sa hospital daw, baka magwa 1 week o 2 weeks. Siya na lang daw ang gagamot ng ama ko. Kaya yun pong kanasasakit sa akin kasi hindi nila pinaalam sa amin na naghirap na pala yung ama ko, sir. At namatay na pala. Yun po. Mr. Chair. Yeah, but before Senator Risa, I would like to acknowledge the presence of Senator Tolentino. Thank you, Your Honor, for joining us. Go ahead, Senator Risa. Salamat kaay, Mr. Chair. Mr. Kilario, saan po nilibing yung ama ni na Lovely? Sa po? Sa cementerio po. Aling sementeryo po? Sa Kapihan po, sir. Ma'am Risa. Sa Kapihan? Saan po yung death certificate nila? Nasa iyang mama ni Lovely nandun sa Kapihan. Dalhin niyo po bukas. Opo, or dalhin niyo yung ready po kami. Death certificate na ito. Opo. Sorry po. Yes, yung daliri po ninyo, Mr. Kilario. Sorry po. Ang tindi na ng pinagdusahan ng pamilyang ito at ng lahat ng mga pamilya ng mga batang ito. Please, wag niyo silang ituturo. Yung kanyang sinasabi po na hindi pinahospital po. Kahit pa tanungin niyo yung kanyang nanay po. Huwag kang magsinungaling kasi ako yung nagpa-hospital ng father ko. Nasa akin po. Lovely. Sagot na lang. Nasa akin po, sir. Sorry po. Dito ka sa akin. Nasa akin po, sir. Sige, ano sinasabi mo? Ako po yung nagpa-hospital sa kanya. Kasi na one time po, nagsinungaling yung mother ko na magpapalo up po siya ng pension niya po. Kaya sabi niya, hindi po pwedeng iwan yung father ko kasi may sakit na. So isinama niya pababa. Pero ang inside po dun is, pinagamot ko yung papa po ko, pina-check up ko sa health specialist po.
pinatingnan ko yung puso niya, yung baga niya. Kasi yung dati, naoperahan siya sa baga niya, sir. Tapos yung baga niya pinatignan namin. Tapos yung findings ng doktor po is may po siya, tumor sa baga po. Tapos yung dalawang baga niya is po, infected na. Kaya mahirap man siyang maghinga po. Kaya ang advice mo ng doktor is i-admit ng Caraga. Tapos pagkabukas po, pinuntahan sila ng black van ni Senyor Aguila, tapos kinuha yung ama ko, ibanilig sa kapihan. Miss Lovely, yung black van na sinundo po sinabi ni sila sa Jen barangay Binawi sa Tarok matatanda, po compound ng Surigao del Norte. Sinundo po sila. pinagsundo saan, ma'am? Yes po, at ibinalik po ng kapihan po yung ama ko. Magmula noon hindi ko na nakita. Hanggang nabilitaan kong inilibing na po yung ama ko. Hindi naman nakita, ma'am. Yes, Mr. Chair. Pabalikin mo natin yung composure ni Lovely, no? Paki-plus nga sa kwan, yung picture, Jo. Saka Mr. Chair, for Yes. the record lang Yes, at go ahead. this point, mamaya, tawag pansin yung isang sinabi ni Miss Lovely na yung tanging ospital dun sa kapihan, si Senyor Aguila ang nagpapatakbo or namamahala. So yung tanong na lumalabas sa isip, bakit doktor ba sila? Kay Senyor Aguila, registered po ba yung sementeryo kung saan sinabi nyo inilibing ang ama ni na Miss Lovely? Si Board Mamerto na lang yung kung sasagot. Sige, go ahead. Mr. Galanida. Good afternoon, Mr. Chair, and good afternoon, Senator Hontiveros, and those in attendance. Again, good afternoon. Ako po ay si Mamerto de Galanida, 82 years old, dating Schools Division Superintendent, dating Mayor for 3 terms ng Socorro, at dating Provincial Board Member ng Surigao del Norte for 3 terms. I'd like, first, Mr. Chair, I'd like to say that when my enhanced services were organized in 1980, I was the secretary until 2021. Then when I was elected as vice president of the association upon endorsement also of our former president, Rosalina El Tarok. Si Rosalina El Tarok po ay half sister ko. Kasi po ang asawa ko ay sister niya. Kaya po payag akong si 1980 until 2020 ako po ang naging secretary, so I know the ups and downs of the association, have the records and all other things that the association went through. First, Mr. Chair, I would like to... Sandali lang, para matuloy-tuloy tayo ha. We'll give you the floor mamaya kung anong gusto mong sabihin, pero just direct to the point, yung tanong ni Senator Risa, kung yung sementeryo doon ay rehistrado ba yun sa gobyerno? Yes, let me answer this way, Mr. Chair. Ang sementeryo ng Barangay Siring is around 3 kilometers from our sitio. Tanong ko na, kadali naman. Kadali naman sagutin yung tanong ko kung kaya po, rehistrado ba, hindi. Kaya po gusto po ipaliwanag kung ano Ay naku, kailangan pa bang paliwanag yung rehistrado?